Praise God para kay Lord. Alam niyo, may babasahin ako. Si Lord na po ang magbalik sa inyo ng sisiglig kung sino man po yun. Ang sabi dito sa gawa, no? Chapter 4. Ang pagtutulungan ng mga mananampalataya. Okay? Nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di itinuring ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. O, di ba po? Kaya ang sabi ni Pastor, di ba, yung mga topic niya, no? Prosperity, ano yung parang meaning ng prosperity nung first week, and then seek ye first the kingdom of God, and then ewan ko kung anong topic niya ngayon. So may kinalaman, di ba po? So kapag pala anak ka ni Lord, kumbaga i-share mo rin yung blessing. Actually, pag binibigay mo naman kay Lord, hindi ka nagbabawas nagdaragdag ka pa kasi dinadagdagan ka ni Lord. Amen? At saka nandoon yung heart mo para sa gawain ng Panginoon. Sabi nito, taglay ng dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpapatutuo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. At ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Walang kinakapos sa kanila sapagkat pinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay. Pero siguro ngayon, di ba? Pero sa church, di ba, may nagkaloob, di ba? Lupa yun. Praise God. Amen? At ang pinagbilhan ay pinagkakatiwala nila sa mga apostol. Ipinamamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Alam niyo po, subukan natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Dahil sa lahat ng aspeto ng buhay natin, hindi lang naman, sometimes kasi ang pagkakamali natin, akala natin in the form of money lang lagi ang return, ng blessing. Pero sa lahat ng aspeto ng buhay mo, kalakasan, kagalingan, kalusugan, sa pamilya, lahat yan, no? Sinasamahan tayo ng Panginoon. And I know, itong oras, no, tamang oras para tayo ay magbalik ng papuri para salamat sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay magsitayo. Manalangin ng may pasasalamat. Hallelujah. Amang Diyos, maraming salamat, Lord. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo, Panginoon. Lahat ng aming ginagawang ito ay kulang pa, Lord. Hallelujah. Sa iyong pagkabutihan sa amin, sa iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat sa iyong banal na harapan, Lord God. Kung sa ganang sarili lamang namin, wala kami may pagmamalaki, Panginoon. Ang lakas na ito, Panginoon, kung ano man, Lord, ang meron kami, Panginoon, wala kami may pagmamalaki, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat. Hallelujah. Buong puso kami, Panginoon, at may kagalakan na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. At bilang Lord, pasasalamat, naririto kami, mga anak mo, Lord, na handa, Panginoon, na magbigay, magkaloob, Panginoon, para sa ikalalago, Lord God, ng church na ito, Lord God, na way gamitin mo, Panginoon, sa mga gawain mo, Lord, sa mga ministry, Lord God, at kung saan mo, Panginoon, Lord God, dapat ito, Panginoon, na mapunta, Lord God. Alam ko, Lord, na ibabalik mo ito, Panginoon, sa aming mga kapatiran ng sisikliglig at nag-uumapaw, Lord God. Alam ko na mayaman ka, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng bagay, ikaw nakakabatid, Panginoon, ng puso ng bawat isa, Lord. Naririto ang mga anak mo po, Panginoon. May kanya-kanya, Lord, na mga prayer request. Kung ano man po ang kanilang mga nais na idulog sa iyo, Panginoon. I know, Lord, the moment, Panginoon, na nagplano kami, humakbang kami, Panginoon, na pumunta, Lord God, sa church na ito, Lord God, at kinatagpo mo na, Panginoon, Lord God, ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Naway, Lord, patuloy mong pagpalain ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Mula sa pinakabata hanggang sa pinaka-senior, Lord God. Alam ko, Panginoon, na ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang, Panginoon. Lord, naway pagpalain mo, lalo-lalo na ang mga naghahanap ng trabaho, Panginoon. Lord God, ang provision mo, Panginoon, ay pagkakaloob mo, Lord, sa mga estudyante, Panginoon, na nag-aaral sa kanilang mga pangangailangan, Lord.
bagamat Panginoon na hindi sila Panginoon nakakapagkaloob, pero kayo po ang nakakabatid, Lord, ng kanilang puso, Panginoon. Hallelujah. Sa mga kananayan, katatayan, Panginoon, ng mga naghanap buhay din, Lord, may mga business, Panginoon, na may patuloy mo, Panginoon, na pagpalain, Lord God, upang, Lord, patuloy namin na mga ibigay, Lord God, hallelujah, ang nararapat para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. At alam ko, Panginoon, na pagpapalain mo po, Lord God, lahat, Panginoon, makapagbigay man o hindi, Lord God, kayo po ang nakakaalam, Panginoon, ng kanilang puso. Maraming salamat po sa iyo po ang pinakamataas na parangatang pulit pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Tuloy-tuloy po ang ating prayer works tuwing Friday. At salamat po sa nakaraang Friday. Pinahintulutan po tayo ni Sister Mir na nagamitin po ang kanilang tahanan para sa Bible study. Sana po marami pa pong makadalo sa mga susunod na Bible study or prayer works. Sa pagkakataon pong ito, nasasabik na po ba kayong marinig ang Word of God? Amen. Isa nga po muna malakas na palakpak sa ating Panginoon. At hindi na po natin patatagalin. Mula po sa second series break na Seek God First. Ngayon naman po ang ikatlong series break ni Pastor. Discovering the most important thing. Ano kaya yun? Okay po, palakpakan na po natin ang ating pastor na magbibigay ngayon ng word. Pastor Paul Dan Montajes. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Masaya ba kayo? Amen. Sa araw na ito. At alam ko medyo komportable na tayo ngayon kumpara nung last Sunday. Wala tayong kuryente. So, naniniwala ko na meron ulit gagawin si Lord sa umaga na ito. At sige, medyo mahaba na ng konti itong aking mensahe. Pero, baikli na lang natin, mga 15 minutes. Gusto niyo? Medyo ko na. Sige, tayo manalangin. Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon, sa umaga na ito na idinako mo ang iyong mga anak dito sa lugar, Panginoon, ng Zambales Christian Fellowship. Lord, may mga nakikita akong bago, Panginoon, at yung iba pang mga anak, Panginoon, nagbabalik, Lord, sa iyo. Lord, kasangkapanin mo, Panginoon, yung word mo na ito para muling tumibay ang pananampalataya nila. Muli silang bumalik, Panginoon. Muli silang uminit, Lord, ng pananampalataya nila sa iyo, Panginoon. Lord, kasihan mo bawat isa, Panginoon. Inspire mo, Panginoon, ang iyong word. Itago niyo ako sa iyong likuran, Panginoon, sa pagbabahagi, Lord, ng iyong salita. Salamat, O Diyos, kung nakasamin ba ng Espiritu sa oras na ito, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Sige po, tuloy-tuloy tayo. Alam ko inanda na ni Lord muli yung ating mga puso sa pakikinig muli ng kanyang salita sa oras na ito. At alam ko may pagsasalu-saluhan tayo muli, no? Na ating topic. Nasa third installment pa nga tayo tutuusin. Hindi ko pa tinatapos. Kasi karugtong to nung message ko last week. Kung nandito kayo nung last week, ano po yung text natin nung last week is Matthew 6:33, tama? Ano yan? Seek ye first
the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So naniniwala ako na hindi lamang sa tinapay or sa kinakain nyo physically, nabubuhay tayong mga tao, kundi sa salitang nanumutawi sa bibig ng ating Panginoon. So I believe today na si Lord yung mag-nourish again sa ating spiritual life, nang sa gayon, patuloy tayong lumakas at magtagumpay sa ating buhay. So, alam ko na may gagawin muli ang Panginoon sa atin. Nasa Seek God First pa rin tayo kasi January pa rin, no? Pero matatapos na po ang January. Amen? So, February naman. Ano yung February? Is a love month. Amen? So, enjoy lang natin yung journey natin sa Panginoon. So, alam ko na nandiyan si Lord para sa atin. So, tinalakay natin dati na yung law of priorities. Ano yung salitang priorities? Di ba? Sa Tagalog, pina-priority ng buhay natin. Di ba? So, dapat nating unahin. Meron tayong dapat na inuuna sa priority natin. Kasi kapag inuna mo daw, ang dapat unahin, so magkakaroon ito ng bunga. No? So napag-aralan natin, may mga first fruit, di ba? Kaya sa Biblia, napaka-importante yung mga first day. Di ba? Yung first day of the week, ano yun? Sunday. Amen. Sunday ba ngayon? Amen. Sunday ngayon. Dinala tayo ni Lord dito para makinig ng kanyang salita. No? Bakit ginawa Sunday? Sa Book of Acts, kasi nabuhay ang Panginoon. Muling nabuhay ang Panginoon ng araw ng madaling araw ng Sunday. Di ba? So, yun yung ginawa nilang basihan. So, firstborn, nakasalagay din sa Bible, firstborn si Jesus. Una siya. No? So, makita po natin, meron din tinatawag na first fruit, di ba? Nabanggit sa Old and New Testament yung first fruit. So, mahalaga din kay Lord pala yan. So, importante yung mga first, no? Na nasasaad po sa Biblia. Kaya ngayong January, sinisingit ko talaga yung first. Kasi first month of 2025 ngayon. Amen? Sino dito gusto pagpalain ni Lord the whole year? Amen? Nakadepende yan sa first mo, di ba? So, makita natin dito na kaya ngayong January, so marami tayong itatopic. So, pasusundan ko yung dating topic ko. So, alam ko may tumatak na sa isip natin na simula ng unang buwan ng taon na ito, inuna natin ang Panginoon, di ba? Nung first na Sunday natin ay topic ko yung reckless love of God. So, alam nyo po na lahat ng nagiging matagumpay na tao, may nahihit sila na priority sa buhay po nila. No? Yung priority, your priority will determine your destiny and victory. So nakasalalay pala dito yung yung tagumpay ng buhay natin. Kung ano ang pina-priority mo, kung sino yung pina-priority mo. Di ba? Kaya napaka-importante po ng priority. Alam niyo po na lahat ng nagiging matagumpay na tao, no, meron talagang priority yan sa buhay po nila. So, ang sabi dyan, sige next slide, nakalagay, sabi ni John Maxwell, to change your life, you need to change your priority. Baka kasi iba na yung pina-priority ng buhay mo. So, dyan nakasalala yung tagumpay mo kung ano yung pina-priority mo. So, nasa priority lang yan para mabago yung buhay natin. Ano ba yung mga pina-priority natin? May finances, may lifestyle, di ba? May ministry, may study. Sa mga estudyante, nag-aaral, pina-priority yan. Tiyak yan, may kinakailangan kang baguhin dyan. Or meron kang kinakailangan na minsan isaayos. Baka mamaya, mas priority mo na pala yung ibang bagay. So pag-aaralan po natin ito ngayon. Sabi din next slide, sabi ng Psych Central, sa research ko, sabi dito, figuring out what's most important can help you refocus your priorities. Kailangan alam mo daw yung importante. And make the most of your life. When you live your life focusing on what is essential, you can live a life you can be proud of later, sabi ng Psych Central. So the question now, sasagutin natin to. How to discover the most important thing in your life? Sino ba yung most important thing natin sa buhay natin? Di ba? Mahalaga kasi ito para magkaroon ng change itong buhay natin na to. Di ba? Minsan nakakalimot kasi tayo eh. Naniniwala ako na kaya pinapakinggan po natin to, kaya mapapakinggan mo ito dahil may matinding pagbabago muli sa buhay mo.
Because you will discover the most important thing. At once na naintindihan mo ito, na-discover mo ito, it will really change the course of your life. Kasi minsan iba na yung priority ng buhay natin. At makakaranas ka ng mga bagay-bagay na ninanais mo sa buhay mo. Parang kasunod to ng topic ko noong last Sunday. So, sige, I want you to open your Bible. Kung meron kayo dyan, Tagalog, kasi naka-English tayo dito. No? Sa next slide, sige, babasahin ko lang. Sabi dito, nasa chapter tayo na kung saan si Jesus dumalaw siya sa tatlong kaibigan niya. Sabi dito, as Jesus and his disciple continued on their way to Jerusalem, they came to a certain village where a woman named Martha welcomed him into her home. Her sister, Mary, sat at the Lord's feet listening to what he taught. But Martha was distracted by the big dinner she was preparing. Sabi. So she came to Jesus and said, Lord, doesn't it seem unfair to you that my sister just sits here while I do all the work? Tell her to come and help me. Siguro alam niyo na itong istorya na to. Baka may yung mga matatagal na Kristiyano na ito, meron na nakarelate dito. Ngayon uulitin natin to. At i-exegete ko tong message na to para sa inyo. Alam niyo po, si Mary at Martha, yun yung dalawang babae dyan na character dyan sa kwento na yan, kay Jesus, na nabasa natin sa scripture. Di ba? Who supported our Lord's earthly ministry. Suportado nila si Jesus. Kahit saan sila pumunta, di ba? Disciple din sila ni Lord. Kaibigan nga nila si Lord eh. Tatlo sila eh. Naalala niyo si Lazarus, yung namatay, na binuhay ni Lord. Di ba? May mga kaibigan si Lord nung nabuhay siya dito. No? Kaibigan sila ni Jesus. Yan yung madalas na pinupuntahan ni Jesus pag natadaan siya doon sa bayan na yon at doon siya nakikitulog. Sino dito may mga kaibigan? Di ba pag kaibigan mo, best friend mo, tuwa-tuwa pa ngayon, ipatutulugin ka sa inyo eh. Di ba? Pakakainin ka pa. Di ba? So, mapapansin natin, napaka-supportive dito si Martha at si Mary dito sa passage na to, sa ministry ng ating Panginoon. So, in Luke chapter 10, this is the story of Martha where she was upset with Mary. So makikita mo dito, okay naman sila eh, magkapatid to eh. Panganay si Martha dito. Pero that time, parang na-upset ito si Martha kay Mary. So, upset siya kay Mary kasi, anong ginagawa ni Mary dito? Nakikinig sa tinuturo ni Jesus. Tama ba ako? So nakikinig si Mary dito habang nagtuturo si Lord sa kanilang lugar. Hindi kasi siya tinutulungan ni Mary sa panahon na yon na sa kanyang daming ginagawa. Kasi uso din po sa kanila na kapag nandyan si Lord, nag-preach siya, alam niyo uso sa kanila after ng Word of God, nagpapakain din sila. Amen? No? Si Jesus nga na hinabol pa ng 5,000 eh. Di ba? Nagpakain siya. No more than 15,000 yun. Kasi yung 5,000 na bilang doon is mga kalalakihan lang, mga tatay. Eh, paano ba yung mga anak-anak nun tsaka yung asawa? So, marami po yun. So, dito hindi kasi tinulungan, di ba, ni Mary. So, makita natin dyan si Jesus, ang mas kinampihan niya doon sa dalawang kaibigan niya. Alam mo kung sino? Si Maria. Amen. No, sabi ni Lord dyan, there is only one thing worth being concerned about. So Mary has discovered it and it will not be taken away from her. So nakalagay po dyan. Sige, next slide. Meron pa yan pala. Hindi ko nabasa. Ayun, sa bandang uli. Mary has discovered it and it will not be taken away from her. So may mga bagay kasi na kapag ginawa po natin, mauubos lang lagi yan. Kapag ka nakafocus tayo sa ibang mga bagay-bagay na yun yung ginagawa na nating priority, kapatid, maaari pong maubos yan. At maaari magresulta pa yan ng pagka-frustrate mo, di ba? Kung gusto mo ng pera, nagigain ka pa ng maraming pera, gusto mo pang magkaroon ng marami pang pera, or lakas, anything yan, mauubos po yan. Kapag dyan mo lang dinidrain yung sarili mo. No? But Mary has discovered it, no? And it will not be taken away from her. Kung tatanungin natin, hindi naman tamad dito si Mary. Tama ba? Hindi siya tamad. Pero that time, binigyan niya lang ng panahon si Jesus na makinig ng salita ng Diyos. Amen? Nandiyan pa ba kayo?
So dito, sabi ni Lord that there is only one thing worth being concerned about, sabi ni Jesus. So Mary has discovered that it will not be taken away from her. Diba? Buti na lang na-discover ni Mary itong napaka-importanteng bagay sa buhay po niya. No? Napaka-importante mensahe pa rin ito sa unang buwan kasi unang buwan tayo ng 2025. Nang sa gayon, lalakaran natin ito, hindi tayo maliligaw. Diba? So, na minsan kung ano-ano na lang kumisan ang pinagkakaabalahan ng mga tao, pinagkakaabalahan natin at ginagawa natin. And at the end of the day, minsan pagod lang tayo. Nasayang lang yung energy po natin na parang walang nangyari sa buhay natin. Kasi nga, hindi natin na-discover yung one thing na yan na sinasabi ni Jesus. Diba? Yung one thing na to. Kaya dalangin ko na ma-discover natin ito, no, yung one thing na ito, para makaranas ka rin ng satisfaction sa buhay mo. Naniniwala ba kayo ni si Lord, pwede ka niyang isatisfy sa buhay mo? Amen. No? So number one, ano yung nakita natin dito? Next slide. Sabi, avoid distraction. Sabi dito sa Luke 10:38-39, so as Jesus and the disciples continued on their way to Jerusalem, they came to a certain village where a woman named Martha welcomed him into her home. Sabi, so napansin natin, si Martha, siya yung parang pinaka-head ng tahanan. So, ulila na sila, wala na silang magulang, so magkakapatid sila. So usually, yung panganay yung pinaka-head. Tama ba ako? Kasi panganay si Martha. So siya yung sinasabi dito na may-ari ng bahay. Pero nasa isang bahay sila yon, sila Lazarus tsaka si Mary. So si Martha ang nag-welcome kay Jesus. Wow, ang ganda naman pala ng puso ni Martha eh. No? Panganay kasi siya sa tatlong magkakapatid. Close si Martha kay Jesus, close din siya. Kaya pinapagamit niya yung bahay niya, yung resources niya para sa ministry ni Lord. So nakita naman natin dito yung puso din ni Martha. So para ma-discover mo yung sinasabi ni Jesus dyan na one thing. Alam niyo one thing? Sabay-sabay nga tayo lahat. One thing. Oh, yan. One thing, no? Dapat iwasan mo munang madidistract ka lagi. Kasi sa panahon natin ngayon, daming distraction. Di ba? Kahit nga ngayon, nakaupo ka dyan, may distraction ka pa rin sa pakikinig ng Word of God. Eh. Tama ba ako? Pwede yung cellphone mo, di ba? Pwede kung ano-anong bagay sa nakaka-distract po sa atin. Di ba? Dapat iwasan mo ma-distract ka lagi. Yes, si Martha is hospitable siya. So parang tayo lang din yan. Pag may bisita, hospitable, hardworking. Ang bait naman talaga ni Martha, pero kahit anong bait mo at kahit anong sipag mo, kapag hindi mo na-hint yung one thing na yan, na sinasabi ni Jesus, no? May masasayang lang sa ginagawa mo. Di ba? Kahit magpakapagod ka pa sa ministry, kahit na anong gawin mo, di ba? Magpakapagod ka, ma-frustrate ka. Pag hindi mo na-hit yung one thing na yan, masasayang lang yung lahat ng ginagawa natin. So, hardworking si Martha. Pakita natin dito. At hospitable siya. But she is not happy that time. Hindi po masaya si Martha that time. So, hindi siya masaya sa ginagawa niya. Ngayon tanong niyo, Pastor, bakit hindi masaya si Martha sa ginagawa niya? Di ba? Ano sabi diyan? Kita ko na lamok. Distracted ako ng lamok. Di ba? So, nawala na yung tunay na kagalakan ni Martha that time kasi distracted siya. So, you need to avoid distraction. There are two major causes of distraction. Sige, tingnan natin. Ang nakalagay dyan, una is fatigue. Pag fatigue sa Tagalog is sobrang pagod, no? Fatigue. Pag parang napagod siya. Nakakapagod din mag-prepare, di ba? Magluto, di ba? Sabi dito, bakit siya napagod? Sabi dito, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Nagsulo lang siya siguro. Mapakain sila ng madami. Ikaw magluluto ka ng madami. Magpe-prepare ka ng madami. Di ba? Pero parang uminit yung ulo niya that time. So, ang bigat ng statement ni Martha dyan, galit na siya. Mainit na yung ulo niya kasi pagod na siya. Sino dito yung pagkapagod ka, mainit yung ulo mo? Tama ba ako? Pupunta ka sa church, pagod ka, init ng ulo mo. Di ba? Mas lalo hindi ka na makakapakinig kay Lord niyan. So, na-distract na siya. Martha was so busy and fatigued and it became a burden, not a blessing. Di ba nga? May mga ano nga tayo dito kapag kalinggo sana, may oras ka naman sana na huwag ka nang magpagod. Yung oras mo, ibigay mo naman sana kay Lord. Tama ba ako?
Kasi mamaya pupunta ka sa church, pagod na pagod ka na, nag-away na kayo kung ano-ano na nangyari sa buhay mo. Sa tingin mo, makaka-concentrate ka pa magpuri kay Lord? Di ba? Kaya napakahalaga yung ganitong bagay na dapat na maunawa natin. Dapat maging disiplinado din tayo pagka Sunday Hindi yung Sunday, maglalaba ka pa, magpapakapagod ka pa, habulin ko yung sinampay ko, tapos pagod ka, pupunta ka na sa church. Di ba? Pinagalitan mo na yung anak mo, ganito, ganyan, kasi hindi naghuhugas ng plato. Di ba? So, ang dami pong ginagawa. Di ba? Sabi dito, naging burden. It became a burden and not a blessing. Pwede tayo maglingkod kay Lord, yes. Pero minsan, hindi na pala nagiging blessing sa atin yung paglilingkod natin kasi pagod minsan tayo. Kasi nasa katawan lupa tayo, di ba? She lost the joy of serving God. Nawala yung joy na yon, di ba? Hindi po natin sinasabi dito na hindi importante ang pagsisilbi kay Lord. Importante po. Ang nakakapagod sa trabaho, yes, people need to work and to serve. Pero may malaking problema dito sa fatigue na ito Sige, tingnan natin. Next slide. Sabi dito yung fatigue, extremely tiredness resulting from mental or physical exertion or illness. A reduction in the efficiency of the body after prolonged activity. Ayan. So, a lessening in one's response to or enthusiasm for something. Yan po yung fatigue, yung sobra ka ng pagod. Diba? Kapag naranasan mo yung fatigue na yan, apektado yung katawan mo Pati yung isipan mo, pati yung emosyon mo, apektado yan So, ibig sabihin, ang taong fatigue or pagod, nababawasan yung efficiency niya. No? Over-fatigue ka na, wala na yung saya sa buhay mo, wala na yung enthusiasm mo. That is why fatigue causes distraction. Diba? Sinasabi po sa Bible to. So, according to a webinar, yung entitled The Working Tired, alam mo, the impact of fatigue at your workplace, meron pong libro to. May mga lessons dito na matututunan po natin. Sinabi dyan na 13% daw sa isang kumpanya, sa isang workplace, injuries attributed to employees with sleep problems. Alam niyo yung mga empleyado na minsan hindi nakakagawa ng maayos, ang dahilan, puyat lagi. Sino dito lagi nagpupuyat? No? Sana naman pag linggo bukas, huwag kayong magpuyat ng Sabado. Siguro pag nagpuyat kayo, dito kayo sa church, kala mo nakaupo, nakashade, tulog naman. Tama ba ako? Diba? Minsan, sayang din yung punta mo sa church. Diba? Masarap matulog sa church, diba? Kasi aircon. Diba? Totoo naman So, ganun dito sa trabaho. Diba? May mga trabaho, isang empleyado at nag-i-increase ito ng risk ng aksidente sa trabaho. Bakit? Pinapababa nito yung productivity nila na makapagtrabaho sila kasi lagi silang fatigue, laging puyat. No? So, kinakailangan para mabawasan yung loss of productivity ng mga empleyado dahil pagod at antok nga sila, kailangan ma-identify mismo ng mga bosses, yung mga may-ari ng kumpanya, para matulungan nila yung empleyado nila na ma-impose yung discipline sa workplace nila. So, hindi pala, serious problem din pala itong fatigue, di ba? Yung pagkapagod na, no? So, that's next slide. Sabi dito, the greatest enemy of good thinking is, ito na, busyness. Sino dito sobrang busy sa buhay na niya? Pastor, slide lang. Diba? Sino dito busy na, wala na siyang time, no? Talagang kinain na siya, nakabusy yan sa buhay niya. Sabi ni John Maxwell, yung isa daw ito sa kaaway ng good thinking, yung busyness. Sabi, not all busy people are productive. Hindi po lahat productive. So we must avoid distraction. Diba? And fatigue causes distraction. So hindi ko sinasabing hindi tayo mapapagod. Yes, napapagod po tayo. Ako nga, ramdam ko yung pagod sa ministry. Lalo kapag Saturday, going to Sunday, Friday, yan na, pukpukan na talaga ng ng talaga trabaho ng pastor o kung ano, pag from Monday, kung minsan nagpapahinga talaga ako. Kasi mga may time, gumagawa ba ako ng message ko. Diba? So mapapagod, hindi ko sinasabing napapagod. Ako ramdam ko yan. Napapagod din ako syempre sa pag-isip. Diba? Na may tuturo. No, sa preaching, sa music ministry, diba? Hawak mo lahat. Sa Bible study, sa discipleship, no, sa church, sa management. Diba? Sino hindi mapapagod doon? Diba? Sabi nga nila, yung pag-preach mo ng 1 oras, equivalent yun na nagtrabaho ka ng halos 8 hours na pagod yung. Alam mo, mas mahirap mapagod yung isip. Naniniwala kayo doon?
Mas mahirap mapagod din po yung isip. So, ang sabi dito, kaya nga sa trabaho, kailangan na i-manage po natin yung sarili po natin na maigi. At ma-figure out natin kung ano ba yung dapat natin gawin. Di ba? Kasi pag hindi mo na-manage yan, at naging busy ka, at kinain ka na kabisihan sa buhay mo, malamang na talagang kakainin ka nitong fatigue na to. So, ano ba? Letter B. Ano nakalagay dyan? So, una yung fatigue. Pangalawa is frustration. Yan. Na-prostrate na si Mary dyan. Sabi, Martha, Martha, sabi ni Lord. The Lord answered, you are worried and upset about many things. Wow. Diba? Ganda natin turo sa atin ni Jesus. Sige, sabayan niyo lang ako dito. Kapag nakaranas ka ng fatigue, di ba kasunod yan, frustration na. At kapag na-frustrate ka, di ba, nagagalit tayo. Nagalit dito si Martha kay Mary. Dahil nakikinig ito kay Lord, tapos siya, trabaho lang ng trabaho dun sa kabila. Bisa pagka nadinig natin yung kwento na to, kagad parang sasabihin lang natin, alam na natin yung istorya, mas maano si Mary, ganito si Martha, di ba? Pero dito hahalukayin natin, no? Pero napansin nyo, hindi naman siya pinagsabihan ni Lord, si Martha. Dahil ang sipag nga niya gumawa eh. Nagtatrabaho naman si Mary dyan, ay si Martha dyan eh. Kundi pinagsabihan siya ni Lord na you are worried and upset. Diba? So, frustration causes distraction. Ano ba yung frustration? Sige, next slide. Sabi, the feeling of being upset or annoyed, especially of being unable to change or achieve something. Yung parang napuprostrate ka kasi hindi mo nga ma-achieve yung gusto mong gawin kasi hirap na hirap ka. Diba? Kapag may hindi na tayo magawa dahil sa pagod, kasunod po niyan, mapuprostrate na tayo. So when we try to do too much, it leads to frustration. Diba? So tension, sige next slide. Sabi ni Charles Humey, sabi dito, Humel, tension and frustration mount when we are performing the wrong task. Ito na, yung wrong task na kasi. Or trying to cram too many of the right activities into a given period. Parang namamadali na tayo. Nirarush na natin yung isang bagay. A critical spirit develops and we begin to judge and condemn other for what they do or don't do. Ito yung nangyari kay Martha eh. Di ba? Parang ginudge na niya si Mary that time. Kasi nga frustrated na siya eh. Kapag nagpe-perform pala tayo ng maling bagay, mas lalong tumataas yung tension at tumataas yung frustration ng isang tao. Kasi may maling bagay ka na inuuna. Amen? Kaya nga ang linggo, di ba? Ano ba ang linggo? Araw ng kapahingahan. Yun, tama ba ako? Si Lord, 6 days na nag-create at the 7th day, di ba? Nagpahinga siya. Hindi masama magpahinga kay Lord. Kaya kayo mga may trabaho, sana kung malakas-lakas na kayo sa manager nyo, ang piliin yung day off, Sunday. Amen, nandiyan ba kayo? No? Sana lang, meron kang isang araw na talagang minsan, kaano mo ang Panginoon, meron kang commitment sa Panginoon. Sabi dito, di ba nakalagay dyan, nagko-complain na siya kasi nga si Mary, hindi siya tinutulungan dahil nakapokus si Mary sa tinuturo sa Bible study ni Jesus sa kanila. No? Martha is bad at Mary and ultimately she is mad at Jesus. Noong una, galit si Martha kay Mary. Pangalawa, galit na rin si Martha kay Lord. Di ba? Lord, ano ba sabi niya dito? Pati si Jesus nadamay na sa galit niya, di ba? So sabi niya, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Di ba? Sa Tagalog na, no? Tell her to come to me. Lord, sabihin mo nga sa kanya, tulungan niya ako. Di ba? Kasi nag-iisa siya. So galit na siya sa kapatid niya. Mamaya galit na rin siya kay Jesus. Because of frustration. Di ba? Sabi dito, next slide. Sabi ni Stephen Covey. Bilisan ko lang. This time. People expect us to be busy, overworked. It becomes, sabi dito, a simple status of societies. In our society, if we're busy, we're important. If we're not busy, we're embarrassed to admit it. Busyness is where we get our security. It's validating, popular, and pleasing. It's also a good excuse for not dealing with the first things in our life. Wow, ang ganda na sinabi ni Stephen Covey. Pwede daw natin gamitin ang pagiging busy natin na minsan excuse mo na lang para hindi natin magawa yung pinaka-importante bagay sa buhay natin. Tama ba ako? Pwede natin gawing
yung busyness, magiging excuse lang natin pala yan. Totoo? Sabi dito, next, sabi ni Gardner, sabi, distraction is a killer of dreams. Goals and the ultimate life one's desire. Di ba? Sabi dyan. Kapag distracted na tayo, minsan pinapatay nito ang ating mga pangarap at mga desire sa buhay natin. Kaya nga avoid distraction, di ba, number 1. Hindi ko sinasabing bawal mapagod or ang problema kasi dito, pagod ka, pero upset ka na, di ba? Sumasama na yung ugali natin, pati relasyon natin kay Lord, apektado na rin. So ang hindi lang natin alam, Christ looks within at nakikita niya yung puso natin sa paglilingkod lagi. Di ba? Alam ni Lord kapag upset yung anak niya. Alam ni Lord kung mabigat yung loob mo, pupunta ka dito. Dahil dami-dami mong iniisip sa buhay mo. Pagod ka, busy ka, di ba? Dami mong ginagawa. Alam ni Lord po yan. Sabi ni Lord sa kanya, Martha, Martha, 2 beses na dinikta ng Panginoon yung pangalan ni Martha. 2 beses na binanggit. Ibig sabihin, may importanteng sasabihin si Lord kay Martha that time. Di ba? Luke 10:41, sabi dito, next slide. Sabi, Martha, di ba? 2 beses. You are worried and upset, sabi. Sa Luke 32, sinabi rin ni Jesus 2 beses yan. Sa Lucas chapter 32. Sinabihan niya si Simon. Sino si Simon? Si Peter. 2 beses na sinabi, Simon, Simon. Di ba? Ibig sabihin at that time, si Simon kasi, si Peter, he was attacked by Satan. Di ba? Kaya parang kinokorek ni Lord si Pedro. Ganyan si Lord sa anak niya, minsan kinokorek niya tayo. Tama ba ako? Minsan dinidisiplina rin tayo ni Lord kasi mahal tayo ni Lord. Di ba? Acts 9 verse 4, makita naman natin, sinabi ni Jesus kay Saul. Sino si Saul? Si Pablo to. Nung nasa road siya ng Damascus, di ba? Pinipersecute niya yung mga Kristiyano that time. Pero nagpakita sa kanya si Jesus. Di ba? Nabulag si Pablo doon sa road ng Damascus. Ang narinig ni Pablo, Saul. Saul. 2. 2 na naman narinig nila. So therefore, ang Panginoon po, tumitingin po siya sa mga puso, yung mga troubled hearts natin. Alam ni Lord kung balisa ka. Alam ni Lord kung may kulang ka sa buhay mo Alam ni Lord kung sino yung pinapriority mo lang sa buhay mo Alam ng Panginoon po yan. Di ba? Christ looks within and sees the troubled hearts. Di ba? Kaya nga pagdating sa verse 41, dito sa 41, sinabi, Martha, Martha. Sabi ni Lord. Di ba? Because while we're busy doing many things, di ba? Tired and troubled na si Martha. Alam niyo po, God can call our attention to the purpose He has placed inside us. Totoo naman Minsan tinatapik tayo ng Panginoon. Gagawa ng paraan si Lord para gisingin kanyang muli. Gagawa ng paraan si Lord para i-correct kanyang muli. Itama kanyang muli. Diba? Mangungusap sa'yo si Lord muli. Ganyan ang Panginoon. Kaya nga may kantang matagal na gusto ko na kantahin. Diba? Pero kanta, ang ganda nito siya sa atin mo, Jesus. Diba? May kanta ang puso ko. Nakikita ni Lord yung puso mo Nakikita ni Lord yung puso natin. Sa kasalanan nagawa. Diba? Ganyan yun Laban sa'yo. Diba? Ganyan ang Panginoon. So Luke 10:38, sabi dito, but Martha, next slide, was distracted with the big dinner she was preparing. Diba? Okay naman sana yung ginagawa niya, kaya lang na-distract siya. So avoid distractions. Dapat matuto din na tayo minsan i-priority yung mga bagay-bagay para hindi tayo kinakain ng kabisihan lang sa buhay natin. So avoid distraction. Pwedeng maging busy, pero sana huwag tatamaan yung character natin. Kasi may mga taong ganyan, may mga nakakasama ako magagaling, kaya nilang i-manage yung time nila nang hindi umiinit yung ulo nila. Tama ba ako? Meron namang tao na talaga frustrated kasi umiinit talaga yung ulo. Pag nasa ministry ka, ako hindi pwedeng mainit ang ulo mo. Hindi ka magagamit ng maayos ni Lord. Diba? Pag nasa ministry tayo. So kapag may fatigue at frustration sa buhay natin, tapos tayo talaga dyan. Kaya dapat ipatama natin yung puso natin sa Panginoon. So this year 2025, dapat tama yung puso mo kay Lord sa paglilingkod sa Kanya. Ano pa? Number 2.
Sabi diyan, so apply devotion. Una, avoid distraction. Pangalawa, apply devotion. But the Lord said to her, sabi dito, my dear Martha, you are worried and upset over all these details. There is only one thing worth being concerned about. Mary has discovered it. Merong na-discover po si Mary. So, kailangan na mag-apply tayo ng devotion. Alam niyo pa yung devotion? Sabay-sabay nga natin bigkasin. 1, 2, 3, go! Devotion. Ayan, ang saya ng devotion. Yan yung pinakamagandang ginagawa. Yung personal devotion nyo, pag nasa bahay lang kayo, nananalangin. Sino dito hindi lang sa church na nananalangin? Kahit paglabas. Kahit sa bahay. Di ba? Sana nananalangin kayo. Anak ba kayo ni Lord? Yes. Kahit saan kayo pumunta, pag manalangin kayo, mag-pray kayo sa Kanya, di ba? Gusto-gusto ni Lord yan eh. Meron tayong personal devotion sa Kanya. Napaka-importante ng focus at dedication sa one thing na yan. Ano ba yung devotion? Sige, next slide. Nakalagay, she had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what He said, sabi. So, nakalagay dito, ano ang nakalagay? Sige, next slide. Ay, taas mo ba? Apply division. So, nawala siguro. So, next slide. Letter A, feed your spiritual life, no? Kailangan maintindihan po natin dito. Si Mary, lagi siyang nakaupo, 'di ba, sa feet ni Lord, sa tabi pa ng Panginoon, nakikinig ng salita ng Panginoong Jesus, 'di ba? So, kapag sinabing sat, ibig sabihin figures of speech. Pag sat, ano yung sat? Ibig sabihin, pag sinabing sat, hindi lang literal na nakaupo, ha? Kayo, nakaupo kayo dyan, pero hindi yan. Ibig sabihin ng sat, ibig sabihin figures of speech yan. Ibig sabihin, yung nag-aaral siya. Disciple siya. Nag-aaral si Mary, naging disciple siya. Ibig sabihin, nakikinig siya kay Lord. Excited siya lagi sa word ni Lord. Kasi pwedeng nakaupo ka lang, pero hindi ka naman talaga nag-aaral at nakikinig. So you must feed your spiritual life. Sabi dito, you have to apply your devotion. So acknowledge God. Magbigay ka ng time kay Lord. Di ba? Pagpapakain ng ating spiritual life. Sabi na, master the art of listening. Di ba? May mga tao na kapag huwag mo muna akong gambalahin, makikinig muna ako. Di ba? Pino-focus natin yung sarili natin sa Panginoon. Maraming tao kaya hindi nagtatagumpay kasi kulang sila sa pakikinig. Amen? So without this, we will not grow spiritually. Sayang lang yung punta mo sa church, kapatid. Di ba? Kung hindi ka rin lang nakinig ng salita ng Diyos, without this, we will become carnal. Alam niyo ba yung sinasabing carnal Christians? Ang dami mga Kristiyanos, parehang correct mo, pero hindi naman nababago yung buhay. Yung parang wala silang pinagkaiba sa mundo, pero sasabihin nila, born again Christian sila. Di ba? May mga ganun pong mga pangyayari. Ang dami po. Di ba? At hindi nakakapag-concentrate lagi yan sa pakikinig. Hindi nakakapag-concentrate sa ministry yan. Kasi hindi sila nagkakaroon ng time na i-feed yung soul nila na salita ng Diyos. Sabi dito, Luke 10:20, text slide. Luke 10, verse 42, but only one thing is needed. Nakita na naman natin yung word na one thing na naman dito. Mary has chosen what is better. Ang pinili ni Mary yung pinakamahalaga. Better. Di ba? Okay lang, hindi ako makakain ng McDo ngayon. Makikinig muna ako, mas mahalaga yung salita ng Diyos. Amen? Okay lang, kahit hindi muna, maggutom muna ako, mag-fasting muna ako, unahin ko muna si Lord. Pwede ko naman bumili ng pagkain dyan paglabas mo dito. Amen? Di ba? Mas uunahin mo si Lord. Sabi dito, one thing. Minsan nawala na yung one thing po sa atin, sa buhay natin. Mary has chosen what is better. Ibig sabihin, good naman yung ginawa ni Martha that time kasi nag-prepare siya ng pagkain sa Bible study. Wow, di ba? No? Fairness, nato kami kay na Sister Mirna, may Bible study. No? Good po lahat yun. Di ba? Kaya lang hindi mo pwedeng idahilan yung pagka-busy natin, pagka-frustrate natin dahil naglilingkod tayo kay Lord. Di ba? Hindi natin yung pwedeng idahilan, di ba? Kung ikaw yung toka, tapos ikaw yung mainit ang ulo mo. Toka ka, tapos mainit ang ulo mo. Meron bang ganun dito? Wala, mababait ang mga CCFAG pag may nakatoka, lalo na sa kusina. Amen? Palakpakan natin silang lahat. Meron talaga kasi meron talagang pakain. Alam niyo yun, di ba? Okay lang yung pakain na ganyan. So, alam ko kasi pag 12 o'clock, gutom na tayo. No? So good naman yung ginawa ni Martha.
Pero better yung mas nangyari kay Mary. Di ba? Mas na ano ng Panginoon yung puso ni Mary. Na mas nagustuhan ni Lord. Remember that intimacy with God is a choice. Kung gusto mo mas ma-inlove pa kay Lord, kung gusto mong lumalim yung pagmamahal mo kay Lord, intentional mong gagawin po yan. Devotion to God is a choice. Kung tamad ka na mag-pray at tamad ka rin magbasa ng Bible, mag-devotion, tamad ka makinig ng salita ng Diyos, wala pong mangyayari sa'yo. Kakainin ka ng kabisihan mo sa buhay. Kaya minsan nagpipray tayo, kaya tayo nagwo-worship, kaya tayo nagbabasa ng Bible, kasi pinipili natin yan. Kaya kayo nandito ngayon sa church, kasi pinili nyo yan. Naiwanan yung mga tahanan nyo. Amen? Tama ba ako doon? So, intentional po ang ginagawa. Yes, libre po yung kaligtasan. It is by grace that we are saved. Pero yung paglago po natin, intentional din yan. Tama ba ako? Yung paglagong gusto mong lumago, intentional mong gagawin yan. Di ba? Susunod ka kay Lord. Di ba? Yan yung sinasabi po dito. So, growth is a choice. Kaya nga dito, mix yung turo natin eh. Di ba? Nagpapatanggap tayo. At the same time, ini-encourage ko kayo na sumunod para kay Lord. Because growth is a choice. Mary has chosen what is better. Sabi dito, who you are today is just the result of your decision. Diba? Kung sino ka ngayon, decision yesterday. So, kaya mag-ingat sa mga pinipili mo, mga dahil sa mga success. Diba? Alam natin, success is a choice. Diba? Alam mo, mas dito, mas ate nga si Martha dito eh. Ate siya, panganay siya eh. Ibig sabihin, pwede siyang maging sunod-sunuran o matakot. Matakot si Mary sa ate niya. Siyempre, yung matanda si Martha eh, di ba? Pwede siyang maging sunod-sunuran. Pero, hindi siya natakot kay Martha eh. Di ba? Tinig talaga siya kay Lord. Oo nga, dalawa lang sila sa bahay. Dalawa pa silang babae. Eh, siyempre, dapat dalawa silang kikilos. Tama. Eh, kaso hindi siya natakot sa ate niya. Nandun siya kay Lord. Ang daming gagawin. Eh, excited siya makinig kay Jesus. Di ba? That time. So, Mary chosen what is better. Yes, worried si Martha about physical nourishment. Worried si Martha dahil sa mga kakainin ng bisita nila. But Mary was more concerned about her spiritual life. Amen? Palakpakan nyo na si Lord. Amen? Spiritual life. Kakain nga tayo, hindi naman ayos yung buhay natin. Mabubusog ka nga dyan sa labas. Anong kainin mo dyan? Hindi naman maayos yung spiritual life mo. Anong mangyayari sa buhay mo? Panandalian lang naman yung mga kinakain, magugutom ka lang din ulit. Kakain tayo, di ba? Dapat siguraduhin din natin ayos yung puso natin. Nakakain mo lahat ng gusto mo, malayo ka naman kay Lord. Amen? So in God's presence, we will find food for our spiritual life. Nakakalungkot. Ang daming Kristiyano ngayon, nakakalimutan pa kainin yung spiritual life nila. Ba, marami ngayon doon, Christian. No? Subukan mo, merong mga lechon. May palechon sa CCF next week. Ano? Invite tayo, madami. Excited, di ba? Wow. Pero ano yung mas better? Kaya nga pag anniversary, yun ang prayer ko. Lord, gamitin mo yung anniversary. Yes, may pakain tayo. Naglilitsyon nga tayo eh. Amen? Praise God, may ginagamit si Lord. Pero yung mas better, may tumatanggap at bumabalik kay Lord. Spiritual. Amen? Palakpakan niyo nga si Lord. Very chosen what is better. Kapag Sunday, tamad kang magsimba, hindi ko kayo pinaparinig dito. Joke lang yun. Hindi naman tayo tamad. Ang ganda nga ng bilang natin eh. Amen? Napupuno na tayo every Sunday. Pero minsan may mga Kristiyano, tamad. Diba? Kapag nasa simbahan, hindi naman minsan nakikinig. Walang focus. So distracted lagi. Matthew 4:4. Ang sabi dito, next slide. Jesus answered, it is written, man, ito sinabi ng Panginoon, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Maliwanag yung sinabi ni Lord, hindi ka mabubuhay ng maayos kapag wala yung salita ng Diyos sa buhay natin. Kapag wala yung spiritual food na yan, kasunod yan, matutuyo ka. Alam mo yung spiritual dryness, sinatawag. Matutuyo tayo, sigurado yan.
Kaya ka nagtatrabaho kasi apaw yan ng ginagawa mong pagsamba kay Lord, yung tinatrabaho natin dito. Di ba? Pagsamba natin yan sa Panginoon. Hindi masamang magtrabaho. Pero kung puro trabaho ka na lang ng trabaho, ang mangyayari sa'yo, matutuyo ka. Di ba? Example, ang sasakyan, di ba? Hindi pwedeng matuyuan yan ng langis. Hindi, may mekaniko dito eh. Sige, subukan mo. Pero joke ako noon. Bago ako nakabili ng motor noon, bata pa ako. Siguro 21 years old lang ako. Nakabili na ako ng motor noon eh. Yun yung ginagamit ko pag nagliligaw ako. Akalain mo ba naman, nung pina-check ko yung motor ko, alam ng mekaniko, baguhan lang ako magmotor. Sabi niya, pwede yan, tanggalin mo yung langis tapos paandarin mo ng mga 8 oras. Hindi yan masisira. Ay talaga po. Akala ko totoo talaga yung sinasabi niya. Pero alam mo ano mangyayari sa makina mo pag walang langis? Kakatok yan, di ba? So ganun din po tayo. Yung nagiging dry tayo spiritually. Kaya tayo minsan humihinto sa pagiging Kristiyano, humihinto sa pagsiserve. Nadidrain tayo, di ba? Nadadry tayo. Kasi walang word of God tayo nang papakinggan. Di ba? Ganyan po yung buhay natin. Dapat nakakapag-recharge tayo lagi sa presence ng Panginoon. Spiritual life, this is yung important, di ba? Kaya dapat may personal devotion. Di ba? Sinabi nyo kanina, devotion. Dapat may personal devotion tayo, may quiet time tayo. Kasi gusto kasi ni Lord yan, nagbibigay tayo ng panahon sa Kanya. Meron kasi tinatawag na sa Bible, hindi lang pagka sinabing Sabbath is Sabbath. Meron sinatawag sa Bible na spiritual Sabbath. Yan yung tinatawag, yung sinasabi ko sa inyo kanina. Yan yung araw na nagbibigay ka ng time para kay Lord. Kagaya ngayong Sunday na to. Diba? Excited ko ba kayo every Sunday? Amen! No? Nakakapag-refill tayo muli, no? Sa Panginoon. Nare-recharge tayong muli. Diba? So, sabi dito, sabi ni Dave Bruno, next slide, it's about less distraction and more, ayun, connection. Tama si Dave Bruno, no? Less distraction. May mga distraction sa buhay natin. Minsan dapat matuto tayong i-priority, i-manage yan sa sarili natin. Nasa sayo naman yan eh. Kung businessman ka, pwede ba mamaya na lang tayo mag-usap? Tama ba ako, di ba? Ako, ginagawa ko yan eh. Naiinis nga ako pag may kumakatok sa akin, linggo. Magpapapretindi, sinasara ko talaga eh. Ayoko eh, kay Lord nga to eh. Mas una ko si Lord. Di ba? Unahin ko si Lord kaysa yung ibang tao, linggo nga. Di ba? Eh, mas pag inuuna ko nga si Lord, mas madami pang dumadating eh. Di ba? Kasi inuuna mo nga si Lord eh. Di ba? Unahin mo kasi si Lord. Amen? No? Sabi dito, alam mo, sisigla ka kahit may pagod ka. Di ba? Dama mo yung joy, dama mo yung kapayapaan kapag ramdam mo yung presence ni Lord sa buhay mo. Ang sarap niya, nakakapag-refill tayo. No? Di ba? Nakakapag-recharge tayo. Kahit may pagsubok, kahit may problema, ramdam mo yung kapayapaan kasi kasama mo si Lord. Letter B, ano pa? Focus. Di ba? Nakapit na ako. Focus on your priority. Di ba? Si Mary dito, has chosen what is better. No? Sabi dito, next slide. Sige, focus on your priority. Sabi ni Greg McCoke, in the age of distraction, single tasking is superpower. Ba't naging single tasking na to? Diba? Pwede kasing malaman mo ang priority mo, pero hindi ka naman nagfo-focus doon. Diba? Alam mo yung priority mo, pero minsan hindi mo siya pinofokusan. Single tasking, not multitasking. Ganyan yung kultura natin ngayon eh. Sabi, pagka tayo mas busy, mas okay daw yun. So, sobrang busy natin. Mas busy pero walang resultang nangyayari. Sinasanay tayo sa multitasking. Alam mo yung multitasking? Pero sinasabi ng science, yung multitasking, it is a lie. Parang wala kang matatapos doon eh. Kung lahat-lahat yung, ano yung multitask? Sabay-sabay? Kaya ba natin yun? Mahirap po yun. May word kasi na task switching lang. Hindi ka naman talaga multitasking. Tayo hindi tayo multitasking. Kaya mo bang mag-text tapos nanonood ng TV? Hatiin mo yung utak mo? Meron bang ganun dito? Di ba? Kaya mo ba yun? Di ba nagda-drive ka tapos nagte-text ka? Kaya mo yun? Multitask ang tawag doon. Walang taong multitask. Di ba? May mga tao nga pagka, alam mo, nakafocus ako, kinakausap ko yung isang tao. Akala sa akin, suplado ako kasi hindi ko naman talaga siya narinig. Kasi nga pang ano lang ako, di ba? Hindi yung lahat kaya mo. Si Lord, multitasking, yes. Naririnig niya tayo lahat. Yung computer, pwede, di ba? Sabay-sabay yun, di ba? May mga ganyan.
Pero yung tao, hindi tayo multitasking. Single tasking lang po tayo. Meron lang tayong dapat i-priority para matapos mo yung isang bagay. And then susunod naman yung isa. Tama ba ako? Ganon din sa trabaho eh. Di ba? Meron kang gagawin mo na importante, pagkatapos mo yung isa, mo gawin yung isa. So ganon po yun. No? Hindi yung palit-palit lang tayo ng ginagawa. Wala kang matatapos. Di ba? So, isa lang, no? Example, isa sa mahalagang pamamaraan ng time management po ito. Mahirap kasi pilitin tapusin yung bagay na hindi mo naman talaga kayang tapusin. Si Martha, gano'n ang ginawa niya. So, example, sa paggawa ko ng preaching, ganyan eh. Hindi naman lahat, naku, mababaliw ako pag isang araw ko lang gagawin yung preaching. Naku, di ba? May time talagang sumasakit yung ulo ko, nagre-rest din ako. Okay, bukas na naman. Bukas na naman. May ganun ako eh. Susunod na naman. Bisa, it takes 3 days para matapos yun. Di ba? Ganyan yung nangyari kay Mary. Na-frustrate siya kasi pinilit niya tapusin yung isang bagay na mahirap naman talagang gawin. Di ba? Ganun yung nag-focus siya kay Jesus. No? Kahit si Mary, nag-focus siya, nahit niya yung importanteng bagay. Siguro, ang ganda ng thinking ni Mary, makikinig ako kay Lord. Pagtapos na to, doon ako kakamada ng tulong. Di ba? May ganun siguro siyang thinking. Hindi yung talaga hindi niya iiwanan niya yung kapatid niya. Di ba? Meron siyang inuna. Si Mary. Ang galing. So, Luke 10 verse 41. Next slide. There is only one thing worth being concerned about. Mary has discovered it. Na-discover ni Mary yun. And it will not taken away from her. So, next slide. Sige, ano sabi dito? Sige, baba pa. People expect us to be busy, overworked. It's become a status symbol in our society. Ganyan sa atin ngayon. Yung mundo natin ganyan eh. Pag busy ka, sikat ka, marami kang ginagawa, yes. Okay naman yun. Sabi, we're busy, we're important. Pero yung kabisihan, meron ding masama na itudulot eh. If we're not busy, we're embarrassed to admit it. Pag wala tayong ginagawa, minsan nahihiya tayo na aminin sa iba. Busyness is where we get our society. It's validating, popular, and pleasing. It's also a good excuse. Minsan nagiging excuse yung kabisihan natin for not dealing with the first things in our life. Di ba? Totoo yung sinabi ni Stephen Covey. Sabi niya, kapag busy ka daw, magaling ka dahil ang dami mong ginagawa. Parang importante ka sa society kasi ang dami-dami mong ginagawa. Di ba? Kapag hindi naman tayo busy, nahihiya tayo na aminin. Kaya lang, nagiging kahihiyan na lang ginagawa na lang natin. Excuse na lang yung ginagawa natin. Kasi hindi natin nagagawa yung mga importanteng bagay dahil sa kabisihan natin. So Luke 10, 39 to 40. Next slide. Sige, malapit na tayo. She had a sister who sat before the master, hanging on every word he said. But Martha was pulled away by all she had to do. Nakita na natin yung word na kitchen. Di ba kasing version. So yung distraction will pull you away from your dreams. It will pull you away from God. Di ba? Yung distraction na yan, pwede kang ilayo niyan sa Diyos. Minsan akala mo yung kabisihan na yan talaga yung maglalayo talaga sa atin kay Lord. It will pull you. Sabi dito, it will pull you away. Sabi, next slide. Sabi ni Tony Robbins, your life is controlled by what you focus on. Totoo po. Kung nasaan yung focus po natin, doon nagpo-flow yung energy kasi natin. Doon nagpo-flow yung lakas po natin. No? Humihigop kasi yan ng atensyon. Humihigop yan ng oras ng buhay ng tao. Yes, hindi naman masama yung trabaho. Yes, kailangan po natin lahat yan. Sino dito nagtatrabaho, nagbi-business, pagpapalangan ni Lord sa atin yan eh. No? Sino dito may pera? Yun, maraming pera. O, yan. Mga bagay-bagay, may mga dreams, di ba? Gusto mo ma-achieve, di ba? Yung mga estudyante, gusto nyo ma-achieve yung mga dreams mo. Kaya lang kung minsan, puro tayo mga dreams, may nakakalimutan tayong importanteng bagay sa buhay natin. Amen? So, kapag nakokontrol na ang focus mo sa buhay, kung ano yung tama, doon mo i-focus dapat yung paningin mo. Bakit minsan nawawalan na tayo kasi minsan ng oras para kay Lord dahil sa kabisihan natin. Sige, next slide pa. Ang sabi dito, the world is full. Baba, yan. The world is full of noise and distractions. If you can stay yan, focus on what really matters, you can achieve anything. Wow, sabi ni Tom Bellew. So that is why ngayon, January, ang message sa atin ni Lord, i-focus mo muli yung paningin natin sa Kanya. Amen? Itono natin muli yung buhay natin sa paglilingkod kay Lord.
So noong December, alam niyo yung December, Pasko, tapos bagong taon, kamakailan lang yan, di ba? Natatapos lang. Long holiday yun, di ba? Long holiday. So ang daming masasarap na pagkain. Sino dito maraming masasarap na pagkain sa kanila? Ay, wala. So sana naman, di ba? Ang dami natin kinakain. Ano nga, tumakbo ako sa oval nung after ng New Year eh. Bakit dami kong kinakain eh. Mga karne, ganito, ganyan. Takbo ako sa oval, 4 na ikot. Yung oval dito, pag yung pawis ko kasi gusto ko din mag-exercise. Ang dami natin nakakain, di ba? So pagkain lang physically. Sana naman yung spiritual life mo, nanonourish mo rin. Amen? Have a prayer and fasting. Babalik tayo sa devotion. Sabi dito, Martha was pulled away. Remember, labor must be balanced by labor for Jesus. Dahil mahal mo si Lord, outflow na lamang yan lahat. Diba? Kailangan natin i-balance eh. For example, ang dami kung minsan natin programa sa church. Alam mo, nakakaano din yung nakaka-exhausted din yung marami kang program na ginagawa sa church. Kung ano-ano, okay naman yan eh, kung ano-ano mga programs, di ba? Pero once minsan, nakalimutan mo yung pinaka-importante, halimbawa yung discipleship, yung pag-share kay Lord, di ba? Pag-share ng kaligtasan. Yung aakayin mo kung minsan ng tao tungo sa paglago, minsan useless pag hindi mo ginawa yung one thing na yan. Useless lahat ng programa sa church. Kahit yung anniversary natin, magiging useless yun. Kung hindi magiging Christ-centered yun. Amen? No? Dapat maintindihan po natin, hindi lang ang church para ma-entertain yung tao. Amen? Hindi lang yung church para makita na mabait ka. Okay naman yun, di ba? Mabait tayong lahat. Pinapansin natin lahat yung mga bago. Pero ang pinaka-importante po sa lahat, kasi useless lahat yan, ang dapat na ma-hit natin, makakilala talaga yan kay Lord. Amen? No? Dapat maintindihan po natin yan. Madali lang sila kasi kung minsan madali lang mawala yung mga bagong invite natin sa church. Kasi hindi sila nagkakaroon ng ugat. Di ba? Magpuproduce lang tayo ng mga Christians na hindi talaga totally Kristiyano, na walang pinagkaiba sa tao at sa unbeliever. Kaya importante yung devotion. Importante yung pag-feed ng spiritual life natin. Yung pinofocus natin yung priority natin sa Panginoon. Umayos ang buhay natin, di ba? Kapag umaayos yung buhay natin, kapag dyan tayo talaga nag-focus. Kasi unang babaguhin ni Lord, ikaw eh. Huwag kang mag-i-expect yung mga bagong dalo, mababago. Kung ikaw naman, hindi naman bago yung buhay mo. Tama ba ako? Isa nag-i-expect tayo, unti-unti. Di ba? Kung hindi bago yung buhay mo, huwag kang may-expect na yung isang tao na dinidisciple mo, mababago din. Kaya dapat maintindihan natin yung word na one thing. Mary got a lasting reward here. And I will end with this. Sige, malapit na ako. Alam ko gusto niyo nang matapos. Sabi dito, Luke 10:42. Ayan. Next slide. Uy, bilis ah. There is only one thing worth being concerned about. Mary has discovered it. And it will not be taken away from her. So kapag na-discover mo na daw, yung pinaka-importante na yun, hindi na daw yun mawawala sa'yo. Ang ganda, no? Nasabi ni Jesus dito. It will not be taken away from her. Kapag inuna mo yung bagay na hindi importante, may mga bagay dito sa mundo, alam nyo, mga luho na lang eh. Mga yaman lang o kung ano-ano pa yan. Ang sabi dyan, maglalaho lahat yan eh. Yung mga bagay na kumakain sa buhay mo, kaya ka nagiging busy, ang resulta, napapalayo ka kay Lord. Di ba? Totoo yun. Kapatid, maglalaho lahat yan eh. Naging busy ka lang, pero napalayo ka lang kay Lord. Kilala niyo po ba si Alexander Fleming? Di ba, have you heard about Alexander Fleming? Kami nung second year high school ako. Kasi wala pang grade 7, 8, 9, 10 nun eh. Tama ba ako? Ang sa amin nun, first year high school, second year high school. Pagtapos mo ng grade 6 ha. Pero second year high school yun. Nung na-topic sa amin to si Alexander Fleming. Sabi dito, discovered penicillin. Alam niyo yung penicillin? May nurse dito, di ba? It was in 1928. A discovery that changed the course of medicine and led the development of the first antibiotic. Ano yung antibiotic? Yung iniinom natin pag may ubo tayo, di ba? May malala tayo, may mga plema, mga ganyan. That's why he had been called one of the immortals of medical
history. Alam ko, napag-aralan niya, lalo na yung mga yung mga nurse dito. And this discovery is the reason why the death of people was reduced. Yung pag-discovery pala ni Fleming dito ng antibiotic, yun po yung naging rason kaya umunti yung mga taong namamatay dahil sa infection. Di ba? But in spite of his great discovery, sabi dito, he still acknowledged God and not himself. Ang daming mga Kristiyano, ang daming mga scientists, hindi po sila atheists. Ang daming scientists na magagaling base sa history. Kaya yung mga iba nagtuturo na walang Diyos. No. Ang daming scientists matatalino, pero nananampalataya sa Diyos. Diba? This is statement of Alexander Fleming. Sige, tingnan natin yung statement ni Alexander. Sabi dito, next to ayan. My greatest discovery was that I needed God. And that I was nothing without Him. And that He loved me and showed His love by sending Jesus to save me. Wow! Ang ganda ng ni Alexander Fleming. Pambihira, di ba? My greatest discovery. Sabi niya, nasa discovery tayo. Ano na discover ni Maria? Nung nasa paanan siya ni Jesus. Di ba? Sabi, my greatest discovery was that I needed God and that I was nothing without Him. Sabi ni Alexander Fleming. Grabe, yung binabasa ko to, ang galing, ang talino nito, pero na-acknowledge siya si Lord. Mga kapatid, no? Mary has also discovered, parehas lang sila. No? Another example, sino may kilala kay James Simpson? Diba? Si James Simpson is about 1847. Diba? Discovered the use of chloroform. Alam niyo yung chloroform? As an anesthetic in surgery. Alam niyo yung yung anesthesia, kapag tinuturukan ka, hindi ka masasaktan. Kaya may mga ngayon, pagka CS, tutusukan ka, hindi mo mararamdaman. Diba? Mamaya, ano ka na lang, tapos na pala, natahi na pala. Diba? Siya po yung may discovery niyan. Thanks to Dr. Simpson's great discovery. Na-discovery niya yan, yung chloroform na yan. The significant contribution to medicine was the introduction of anesthesia. Na-discovery niya yan, di ba? Now, in his later years, si Sir James Simpson was lecturing in Edinburgh University. Nagtuturo to sa isang universidad, di ba? And while he was lecturing here, habang nagtuturo po siya, the one who discovered this anesthetic chloroform, yung isang estudyante niya, nagtanong po sa kanya. Ano po yung tanong sa kanya ng isang estudyante niya? Sir, what do you consider the most valuable, di ba, discovery of your lifetime? Ang ganda ng tanong ng estudyante sa kanya. What do you consider the most valuable discovery of your lifetime? At syempre, ini-expect ng mga nasa media doon, ng ibang mga tao nakikinig doon, ang sasabihin nito si Simpson, yung chloroform, kasi siya ngayon nakadiscover noon, yung anesthesia, ang isasagot niya. At alam nyo ba, ang bilis sumagot ni Dr. Simpson dito, ito yung sagot niya, na-shock din ako dito. Sige, next slide. At sabi dito, the most valuable discovery was when I discovered myself a sinner and that Jesus Christ was my Savior. Palakpakan mo si Lord! Ang titinting scientist, pero man na-discover sila sa buhay nila na kakaiba. Scientist na nagbago ng mundo. Di ba? Nagkaroon ng antibiotic, nagkaroon ng mga kung ano, anesthesia. Ang tindi ng contribution nila sa mundo. Pero isa lang yung pinaka-best na one thing na na-discover nila sa buhay nila. Just like Mary did. Ano yung na-discover nila? Si Jesus Christ. Nandiyan pa ba kayo? Sana yung message na ito mangusap sa'yo ngayon. Alam mo, kung ikukumpara tayo sa ibang mga tao na yan, wala nga tayo eh. Kahit maliit lang tayo, hindi natin kaya tapatan yung ginawa nila. Yung talino mo, hindi mo kaya katapatan yung ginawa nila. Tapos tayo minsan, ma-pride pa tayo lumapit sa Diyos. Tayo minsan, ma-pride pa tayo ibigay yung sarili natin sa Panginoon. Tayo na minsan maliliit na tao pa lang. Pero ito yung mga tao na ginamit ni Lord, na ang laki ng contribution sa atin.
ina-acknowledge nila siya si Jesus Christ. Ganda nito, naiyak ako nung nabasa ko to. My most valuable discovery was when I discovered myself, sinner, and that Jesus Christ was my Savior. Wow, si Mary na-discover yan, kapatid. Kapatid, mas kailangan mo si Jesus sa lahat ng mga bagay sa mundo na to. At once na nasa sayo na si Lord, bonus na lang yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Ako, ganun ako eh. Dati no, nung maliit pa lang ako, kasi kami, nasanay ako na pastor, walang pera. Lord, magpapastor ako, pero gusto ko, meron akong bahay, may sarili na akong kotse, may sarili na ako lahat. Inuna ko yun eh. Pero nakita ko, binigay naman ni Lord lahat. Pero nakita ko, pinaka-importante pala sa lahat, unahin mo si Lord. Aayusin ni Lord yung buhay mo. Gusto niyo ba umayos yung buhay niyo? Amen. Maging guide sana to sa atin. Hallelujah. Sige, I want you to close your eyes. Hallelujah. Sa mga oras na ito, naiintindihan mo yung mensahe. At gusto mo rin maranasan, madiskubre yung naranasan ni Mary noong mga panahon na nakikinig siya kay Lord. Nung naranasan ni Fleming at ni Simpson, sana madiscover mo rin na walang makakapalit kay Lord sa buhay mo. Without God, we are nothing. Without Him leading us, ligaw po tayong lahat. Maliligaw ka, kapatid. So if you want to experience what they experience, at sinasabi mo ngayon habang nakapikit ka na ngayon kay Lord, I want you, Lord. I want to experience you also in my life. Gusto ko mabago yung buhay ko, Panginoon. Baka minsan overexhausted ka na eh. Yung ministry na ginagawa mo dito sa church, parang ordinaryo na lang sa'yo eh. Pero wala ka ng devotion kay Lord. Yung pagiging Kristyano mo, parang normal na lang sa'yo. Yes, Sunday magsisimba ako. Pero wala na yung lalim ng relasyon mo kay Lord. Baka nakakalimutan mo yan, kapatid. Babalik ka ngayon habang nakapikit ka. Hallelujah. I will lead you to a prayer. Hallelujah. Sige, sabihin mo, gusto ko, Lord, mabago ako. Gusto ko ma-discover ko sa sarili ko, Panginoon, I am a sinner and that Jesus is your Savior. Yan yung pinakamatinding discovery na pwede mong magawa sa buhay mo. If you want Jesus right now and you acknowledge that you are a sinner, kapatid, kailangan mo si Lord para mapatawad ka at maliligtas ka sa kapahamakan ng buhay mo. You need a Savior. And that's the greatest discovery. Seek God. Nandito tayo sa January. Sige, seek God. Itong first month mo, ibigay mo yan kay Lord. Seek ye first the kingdom of God. Unahin mo si Lord. Ang daming distraction ngayon. Estudyante, ang daming distraction ngayon. Kahit sino ba yan, kahit jowa mo, kung sino-sino ba, ang daming distraction sa buhay mo. Dapat maintindihan mo yung priority mo ngayon. Unahin mo si Lord. Hallelujah. Seek ye first the kingdom of God. What will it profit a man if he gains the whole world and yet loses his own soul? Sabi dyan. Sige, sasabay ka ngayon sa panalangin sa akin. Hallelujah. I will lead you to a prayer. Hallelujah. Kung nililid ka na ng Panginoon ngayon, hallelujah, sa mensahe na ito, huwag mo pigilan yung sarili mo. Ito yung time na lumapit ka ngayon sa Panginoon. Hallelujah. Sige, sumabay ka sa akin sa panalangin kahit sa isip mo lang. Sasamahan kita, ililid kita sa Panginoon. Maririnig ka ng Panginoon sa oras na ito. Didingin ka ng Panginoon. Sige, tell it to Jesus. Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. Lord, starting today, be the Lord of my life. Be my King. Save me. Cleanse me. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Tatayo tayong lahat. Hallelujah sa oras na ito. Hallelujah. Matatapos na tayo. Sige, bago tayo dyan, gusto ko muna umawit tayo ng papuri sa Panginoon. Let's worship Him. Hallelujah. Sige, purihin natin ang Panginoon. Yung inawit natin kanina. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Oh, yes, God. Ang krus ng Kalbaryo
sa pagdaramdam kabiguan. Yes, Lord. Ikaw, Panginoon. Ikaw ay na. Sige, kapatid, ipanalangin mo yan for the first time. Hallelujah. Lumapit ka sa Panginoon. Lord, gusto ko maging close sa'yo, O Diyos. Yan yung pinakamatinding desisyon. Yan ang pinakamatinding discovery ng buhay mo. Ma-discover mo sana si Lord. Yan yung one thing na hanggang. Yes, Lord. Dakila ka, Panginoon. Sige, unahin mo lang i-discover si Lord. Susunod na lang ang iba. Bonus na lang ang iba. Kapatid, unahin mo muna si Lord. Hallelujah. Dahil si Jesus pa lang, sapat na yung buhay mo. Hallelujah. Yes, si Jesus pa lang, sapat na yan. Hallelujah. Langit ko, mapalapit sa'yo. Yes, Lord. Thank you, God, for allowing us to discover you. Ang presence, lakis. Sige, let's sing it to the Lord. Pag-ibig mo, Diyos. Hallelujah. Thank you, God, for allowing us to discover you, Lord. Thank you for allowing us to know you, Jesus. Hallelujah. Thank you, God, because we also experience yung naranasan nila Flaming Simpson. And even Mary, pinadiscover mo yan sa amin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, God, dahil sinabi mo muli ang kahalagaan mo sa buhay namin. Mahalaga ka, Panginoon. Come on, let's sing. Pag-ibig, yes, Lord. May Diyos na nagmamahal sa'yo. And right now, sa mga frustrated sa buhay, right now, yung mga nakakaranas ng extreme tiredness sa buhay nila, I pray na bigyan mo na papahingaan, Panginoon, ang bawat isa nandito. Hallelujah. Lord, I pray right now na bigyan mo po ng tunay na papahingaan ang bawat isa. Nang sagay muli siyang bumabangon muli siyang makakabangon. Pawiin niyo, Lord, ang matinding pagpupuri, Panginoon, ng mga anak mo sa oras na ito. Hallelujah. Ibalik mo po yung focus namin, Panginoon. Hallelujah. Right now, God, in Jesus' name I pray. Hallelujah. Sige, purihin mo ang Panginoon. I cancel this distraction na inilalatag sa amin ng mundo, Panginoon. Bring back our focus, Lord. Hallelujah. Oh, strengthen our spiritual life, oh God. Hallelujah. Please, kadalasan na. Lord, we pray for this one thing, oh God. Dakila ka, Panginoon. Dakila. We ask God for this one thing. Oh, hallelujah. Sige, manalangin ka sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya sa oras na ito. Ibalik mo yung pagsamba mo muli sa Panginoon. Ibalik mo yung intimacy mo sa Panginoon. It is a good start. Yan ang nawawala na sa iyo, kapatid. Come and worship God again. Oh, hallelujah. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Ayan mo muling i-fed ni Lord yung puso mo, kapatid, sa oras na ito. Ayan mo i-fed ni Lord muli yung spiritual life mo sa oras na ito. Sa mga overwork, sa mga na i-stress na sa buhay, distress, kapatid, come to God. Hallelujah. Ibabalik ni Lord, iaayos ni Lord muli yung puso mo sa Kanya. Lord, this is our heart's desire, Panginoon, yung mapalapit kami muli sa inyo, kagaya ng inawit namin ngayon. Patawarin mo kami kung masyado na kaming na-burden, Lord, sa mga alalahan ni Lord ng mundo na ito, Panginoon. Hallelujah. Mga pangangailangan namin, kung minsan inuuna namin, at nalis na kami sa mas tunay na kailangan namin, Panginoon. Thank you, God, dahil may pinaghilom kang sugat ngayon. Salamat, Panginoon, dahil may pinagaling kang karamdaman. May mga pinapalakas kang muli spiritually, yung mga anak mo na nandito, Panginoon. Salamat dahil binabalik mo kami sa tamang decision, Lord, ng buhay namin. I believe kaya namin napakinggan to message na to. Dahil ang daming surprises ka pang ibibigay sa amin, Panginoon. Ang daming tagumpay ka pang nakalaan para sa amin na naghihintay sa aming buhay. Na kung saan ito yung susi, Panginoon. Yung uunahin ka namin sa buhay namin, Lord. Binabalik namin sa iyo, Panginoon, yung puso ng pagsamba sa oras na ito. Hallelujah. Sige, pwede mo ba itaas yung kamay mo sa oras na ito? Hallelujah. Hallelujah. I want you to receive the blessings which God promised in Numbers chapter 8. Sige, habang nakataas yung kamay mo na yan, and every time the man of God declare it, believe it, and it shall be yours. Hallelujah. Sige, right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and be gracious to you. And may the Lord look on you with favor.
and give you peace. Lord, we receive all of this blessing, Panginoon, na nanggagaling sa iyo. At inaangkin namin ito, Panginoon, sa aming buhay. Di namin nahahayaan na nakawit lamang nakakaway yung mga word, yung mga salita mo na narinig namin ngayon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Everybody say, Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon sa oras na ito. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hindi po, bago tayo matapos, nais ko po muna i-welcome. Meron ako nakikita kasing bago. Ayan. Meron ba? May isa? May kasama kayo? Ano, Jim? Ayun, natutukan sila. Halika dito, pag-pray lang kita. Praise God. Palakpakan nga natin sila. Si Jay, ito. Ginachat ko ito kasi medyo busy daw sila sa trabaho nila. Praise God, nandito sila ngayon. Panay ang biyahe kasi yung mga yan, no? So, amen. Praise God. Nandito ka. Welcome. Kami dito, masaya kami kapag may bago na dumadating, no? So, higit sa lahat si Lord, syempre masaya, no? At paraan namin ito para i-express yung pagmamahal sa Diyos. Na hindi ka man namin makausap lahat, so ngayon gusto ko namin mag-pray, no? I-guide ka nila. Sige po, let's extend our hands to Him. Anong pangalan nun? John Ray, di ba? Pangalan ng artista yun. Ay, pangalan ng mga guwapo. Ayan. Lord, salamat Panginoon sa nangyari ngayon. Salamat Lord sa dakilang mong presensya. At salamat Panginoon dahil patuloy ka nagdadako ng mga bagong kaluluwa Lord sa lugar na ito. Lord, si John Ray, I pray for him Panginoon na ikaw Panginoon patuloy na mag-guide sa buhay niya. Lord, alam ko Panginoon tinanggap ka niya bilang tagapagligtas ng kanyang buhay. Dalangin ko na mas lalo pa siyang lumalim sa iyo Panginoon. Pagkamat bira lang namin sila makasama Panginoon, alam ko Panginoon na mga anak mo sila. Dalangin ko na tawagin mo rin sila, bawat isa, mag-grow sila spiritually, mag-mature sila, Panginoon. At eventually, Panginoon, maglilingkod din sila sa I declare blessings upon him, Panginoon. Lord, sa na kanyang pamilya, mga kaanak, kaibigan, hindi lamang siya makakilala, kundi pati yung mga malapit sa buhay niya, Panginoon. Makikilala ka bilang tagapagligtas. Salamat sa session na to dahil patuloy mo ginagamit ng CCFAG, Panginoon, to proclaim your word, Panginoon. Proclaim salvations to all, Panginoon. Tunay, Panginoon, na mahal mo kami, Panginoon. Ito yung nais mo na mangyari sa amin. Bless mo siya, bless mo ang mga kasamahan niya. Ito kami samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pwede ba tayo mag-picture? Meron tayo picture dyan. Ayaw mo ba magpa-picture? Ikaw na nataran, sige. Send mo na lang sa akin, messenger. Praise God, no? Ayan. Thank you. Thank you, Jenre. Sige po, tawagin ko po si Brother Loy sa atin. Isa kang malakas na palakpakan, Lord. Amen. Praise. Po, thank you tayo. Ang aming Diyos, muli kami po yung salamat sa aming ito. Kaya Panginoon na ayaw po namin, Panginoon, ang buhay ito. Pag ito ay lihin, Panginoon, sa samagan. Kaya sa kaya kami po yung muli ang salamat, Panginoon, ang araw nito, ang panahon nito, sa amin. Panginoon, alam namin, Panginoon, dahil pagkami, Panginoon, aming pagkakitaan, at sa kami mo sa itinan, wow, Panginoon, tayo sa pagkakitaan. Kaya, Panginoon, salamat po, na namin, kasama ka namin, Panginoon, kaya, Panginoon, muli, Panginoon, salamat din po sa iyong paalala, sa akin, one thing, Panginoon, na dapat kaunahin. Yes. Ano man ang aming gawin, ang ginagawa, ano man ang kapsihan, Panginoon, sa aking ginagawa, kailangan ikaw, Panginoon, ikaw ikunahin, Panginoon, sa aming buhay. Kaya, Panginoon, kaya ang Panginoon na magpapalang natin po, Panginoon, nabayan po kami, mga aming kanan, Panginoon, aming uutos, hallelujah, ang uri ng aming gawain, ano man ang kagkakapalahan, ay kailangan po, ikaw ang unahin, hallelujah. Kaya, Panginoon, muli, Panginoon, tapos ako ang gawain, Panginoon, makain po ang bawat isa, hallelujah, makain po ang pastor, ang pamilya, mga nandito, Panginoon, kaya itong pagkapit namin, Panginoon, ng biyaya, ang pag-iingat sa aming buhay. Kaya, Panginoon, muli sa iyong kapihan, salamat sa aming mga ng Jesus. Amen. Praise. Ayan, na-bless po ba tayong lahat?
God bless po sa ating lahat. See you next Sunday po.